Halos 4,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa ngayon. Para tugunan yan, dinagdagan na ang fast lanes sa mga ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Kahit bahain, life must go on pa rin. Yan ang realidad ng karamihan sa atin ngayong tag-ulan. Pero sa bawat paglusong, may banta ng leptospirosis. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 3,752 ang naitalang leptospirosis cases mula June 8, isang linggo matapos ideklara ang tag-ulan. Isa na rito si Landmark Kasama, 37 years old, taga Las Piñas. Isang linggo siya sa intensive care unit at nitong August 16 lang nakauwi. Kwento niya, ilang araw matapos lumusong sa baha, nakaramdam siya ng panghihina sa buong katawan, nilagnat at halos hindi na maigalaw ang binti. Nanginginig na yung boses ko tapos dumudura na ako ng dugo, hindi ko na sinasabi sa iba. Kasi natatakot ako na baka mamaya mag-alala sila. Pero which is mali na dapat talaga malaman ng lahat na pagka maleptos, hindi dapat hinahayaan. Hindi naman malimutan ng kanyang ina ang naging kalbaryo sa isang ospital. Wala talagang dami talaga pasyente. Nakahiga lang yung mga tao sa sa dapag. Ay, sabi niya, mama, uwi na lang tayo, mamatay ako dito. Sobrang sakit ang katawan ko. 5 araw ang lumipas, lumala ang lagay ni Mark at naninilaw na ay sinugod siya sa Philippine General Hospital kung saan nilagyan siya ng tubo sa ICU at sumailalim sa dialysis. Ngayon, unti-unti na umaayos ang lagay ni Mark. Ang leptospirosis ay infeksyon na dulot ng bakterya mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha. Akala ng marami, simpleng trangkaso lang, pero kapag hindi naagapan, maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Ayon sa clinical microbiologist na si Dr. Nina Gloriani, hindi lang sa ihi ng daga nakukuha ang bakterya. Dogs, pig, cow, baka, kalabaw, pati yung kambing na test namin. May exposure sila. Either pwede silang nagkasakit, nakikita na may sakit, pero meron yung iba, lalo ang daga, walang sakit, pero carrier. Dala niya doon sa ihi niya yung bakterya na Leptospira. Paano ba nakukuha ito? Pwedeng diretso sa iyong mga mucosa, yung masirang skin, or inom mo, makain. No? Pagka lumusong ka doon, o matagal nakababad, at meron kang mga break sa skin. May dalawang phase ang leptospirosis. Una, ang acute phase. Parang trangkaso ang sintomas. Lagnat, pananakit ng binti at kalamnan at pamumula ng mata. Pero kagaya ni Landmark, pag napabayaan, pwede itong umabot sa immune phase kung saan apektado na ang puso, baga at kidneys. Ayon sa DOH, aktibo na ang leptospirosis fast lane sa 49 hospital sa buong bansa para mas mabilis na matugunan ang mga kaso. O paano? Kapag nakaramdam ng sintomas mga kapatid, maiging sumadya agad sa health centers para sa early diagnosis. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.